a delightful morning and be blessed for those who listen sa ating programa ngayon. We thank the Lord sa kanyang paggabay throughout the night at tayo ay pinagkalooban na muli ng pag-aralan ng kanyang mga salita. So tayo ay mag-aaral na muli na makikita sa In Heavenly Places na aklat ni Ellen White. It's April 8, entitled Faith versus Sight. So ating i-compare, ating pag-aralan yung pananampalataya at yung paningin, kung ano ba talaga ang basihan kung paano natin panghahawakan ang pangako ng ating Panginoon. So samahan niyo po ako upang pag-aralan ito. Sa Romans 8 verse 24, "For we are saved by hope, but hope that is sin is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for?" So ito yung magliligtas sa atin. Yung ating pananampalatayang umaasa sa pangako ng ating Panginoon. Ngunit kapag ang isang bagay na nakikita mo, ano pa yung inaasahan mo? 'Di ba ang pag-asa na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, ito yung hahawak sa mga bagay na hindi nakikita. Umaasa ka na sa darating na panahon ay ililigtas ka. Kapag ka ikaw, alam mo sa sarili mo na naghanda ka, na kinakausap mo parati ang Panginoon at mabibehold mo siya araw-araw. Sabi dito na our Savior asked this question, "When the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth?" Implying that true faith would be almost extinct. So ito yung tanong ng ating tagapagligtas. Pagdating ba ng anak ng tao, pagdating ba ni Kristo dito sa mundo, makakasumpong ba siya ng pananampalataya sa lupa? Ito po ay mababasa natin sa Lucas 18 verse 8 na nagpapahiwatig ito ng tunay na pananampalataya na alam natin na dito sa mundo ay madami ng hindi nananampalataya. Halos lumalaho na ang pananampalataya na ito. Kaya kinakailangan na mareforma ito kasi na-deform po ang imahe ng Panginoon sa buhay natin. Kaya i-reform, manumbalik po tayo, i-restore natin yung katotohanan sa ating buhay. It is too true that the spirit of doubt, criticism, and fault-finding is destroying confidence in God's word and in His work. It is impossible for the carnal mind to understand or appreciate the work of God. So, masyadong totoo na ang diwa ng pagdududa. Pagpuna at paghahanap ng kamalian ay sumisira sa tiwala ng salita ng Diyos at sa kanyang gawain. So ito yung mga bagay na humaharang sa ating mga pananampalataya. Kapag meron tayong ganitong mga pag-uugali, mahirap na maangkin natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Kaya habang aware pa tayo sa ganitong pag-uugali, magsisi po tayo. Ipagkaloob na natin sa ating Panginoong Hesus ang ating buhay upang siya na mismo ang kikilos at bigyan niya pa tayo ng more than pananampalataya. All who desire to doubt or cavil will find occasion. Those who in humility of heart follow the light as it shines upon them will receive clear light, while those who refuse to obey till they can see all occasion for doubt removed will be left in darkness. So alam natin na kapag ang ating mga puso ay punong-puno ng kasinungalingan, ng mga pagdududa, yaong may mga taong ganito ay hindi talaga makakaangkin ng pananampalataya. Kaya sinasabi dito, yung mga taong may kababaang loob ng puso na sumusunod sa liwanag habang ito ay sumisinag pa sa kanila, ay makakatanggap pa ng mas malinaw na liwanag. Ito yung pinakamaganda. Pinagpala tayo mga kapatid. Habang nasa iyo pa ang liwanag, mas makakatanggap ka pa kapag may mapagpakumbabang puso tayong maaangkin ito. Ngunit habang ang mga tumatangging sumunod hanggang sa makita nila ang lahat ng pagkakataon para sa pag-alinlangan, ay mawawalan po sila ng opportunity na makita pa ang more than liwanag. At sila'y maiiwan sa kadiliman. Ito po yung nakakatakot. Kaya maging aware po tayo sa ating pipiliing landas. Maging tagasunod tayo ng ating Panginoon. Huwag na po tayong mag-alinlangan sa mga bagay na ito. God gives us sufficient evidence to enable us to accept the truth understandingly, but He does not propose to remove all occasion for doubt and unbelief. So binibigyan po tayo ng Diyos ng sapat na katibayan para makatanggap tayo ng katotohanan ng may pag-unawa. Ngunit hindi niya tayo pinapanukala na alisin ang lahat ng pagkakataon para sa pagdududa at kawalan ng pananampalataya. Should He do this, there would no longer be a necessity for the exercise of faith,
for we would be able to walk by sight. So, sa puntong ito, no, na kung gagawin niya ito, hindi na magkakaroon ng pangangailangan para sa paggamit ng pananampalataya sapagkat tayo ay nakakalakad sa pamamagitan ng paningin. Kung alam natin ang pananampalatayang ito na kumakapit sa mga bagay na hindi nakikita, mas manampalataya pa po tayo sa mga bagay na pinagkalooban ng Panginoon sa atin na pagpapala, na kung saan umaasa tayo na tayo ay kanyang didinggin sa ating mga dalangin. At kapag nakaligtaan nating manampalataya sa kanya, ay delikado po. Kapag tayo ay nakabase lang sa mga bagay na nakikita natin, madali lang tayong ma-offend sa mga tao sa paligid natin, mawawalan po tayo ng respeto, mawawalan po tayo ng pananampalataya. Napakadelikado. Kaya habang aware pa tayo sa ating mga sarili at nakikita pa natin ang ating mga pag-uugaling hindi kaaya-aya, mas lumapit pa po tayo sa ating Panginoon. Atin pong nawa ay ma-realize natin sa ating buhay na tayo ay kulang at gutom sa kanyang katwiran. All who with a teachable spirit study the word of God may learn therefrom the way of salvation. Yet they may not be able to understand every portion of the sacred record. So lahat ng may espiritong madaling turuan, ito yung gusto ng Panginoon sa bawat isa na sumusunod sa Kanya, na nawa meron tayong teachable spirit na nag-aaral ng salita ng Diyos ay maaaring matuto mula roon ng daan ng kaligtasan. Ngunit maaaring hindi nila maunawaan ang bawat bahagi ng sagradong tala. So sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, hindi agad natin ito makakatch up in one point. Kinakailangan araw-araw atin pag-aralan na mas malalim pa. Dahil araw-araw meron tayong mga preskong biyaya, preskong katotohanan na ating matatanggap. Whatever is clearly established by the Word of God, we should accept without attempting to meet every doubt which Satan may suggest, or with our finite understanding to fathom the counsels of the infinite one, or to criticize the manifestations of His grace or power. So, anuman ang malinaw na itinatag ng salita ng Diyos ay dapat nating tanggapin nang hindi sinusubukang harapin ang bawat pag-aalinlangan na maaaring imungkahi ni Satanas o sa ating walang hanggang pangunawa. So, upang unawain ang mga payo ng walang hanggan o punahin ang mga pagpapakita ng kanyang biyaya o kapangyarihan, so kinakailangan anuman yung angkin natin, wag na tayong mag-conclude agad na hanggang doon na lang tayo. Dahil habang tayo lumalakad sa mundong ito, meron pa tayong mas the best na gagawin para sa ating tagapagligtas. If we seek in humility to learn the will of God as revealed in His Word, and then obey that will as it is made plain to our understanding, we shall become rooted and grounded in the truth. Said Christ, if any man will do this will, he shall know of the doctrine. So, mapapansin natin dito na kung hahanapin lang talaga natin ang katotohanan na may mapagpakumbabang puso, matututunan natin ano yung kalooban ng Diyos na ipinahayag sa kanyang mga salita. Ito ang kanyang pangako. Kaya pagkatapos na ay susundin natin ang kaloobang ito, at ayon sa malinaw na sa ating mga pangunawa, tayo ay magiging nakaugat at nakasalig sa katotohanan. So ito yung sabi ni Kristo na kung ang sinuman ang nagnanais na gawin ang kanyang kalooban, ay makikilala niya ang doktrina, ang tunay na katotohanan, ang tunay na pure doctrine, mga kapatid, na kung saan ito yung dapat maisabuhay ng bawat isang umaangkin na sila'y tagasunod ni Kristo. Let us draw near and near to the pure light of heaven, remembering that divine illumination will increase according to our onward movements, qualifying us to meet new responsibilities and emergencies. The path of the just is progressive, from strength to strength, from grace to grace, and from glory to glory. So habang tayo lumalakad sa ating Panginoon, mas lumalapit tayo sa Kanya, na may liwanag na nanggagaling sa langit, ay pinapaalala niya sa atin yung mga bagay na umiilaw at lalago ayon sa ating pagsulong sa mga galaw na magiging kwalipikado sa atin na tugunan ang mga bagong responsibilidad at emerhensya. So, ang landas ng matuwid ay uunlad sa atin mula sa lakas hanggang sa lakas, mula sa biyaya hanggang sa biyaya, at mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian. Mas lalago po tayo sa kaalamang Kristiyano. So, sa ating pag-aaral sa umagang ito, binibigyan niya tayo ng palatuntunan patungkol sa pananampalataya at sa mga nakikita. So, huwag po tayong padaya sa ating mga nakikitang bagay dahil lumilipas lamang ito. Ang ating sampalatayanan, ang mga bagay na hindi nakikita,
dahil ito yung humahawak sa mga pangako ng Diyos sa atin. Kaya nawa ang ating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon ay tumimo sa ating puso't isipan na magiging silbing gabay habang tayo lumalakad, na may panatilihin po nating maging isang nagugutom at nauuhaw sa kanyang katwiran upang tayo makatanggap at mapanatiling banal ang ating mga puso. Ngunit huwag po tayo maging confident sa sarili natin dahil alam na natin ang katotohanan. Mas kinakailangan pa nating mag-research pa, mas inumin pa yung tubig ng buhay upang magkaroon tayo ng mga sustansya nito at may sa buhay natin ang karakter ng ating Panginoon. At muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.